Okay, good morning mga Karpi. Maulan na umaga ngayon mga Paps. Sa mga kapatid natin, kapwa natin rider, ingat-ingat po tayo. Lalo yung mga delivery rider na talagang kailangan mag-hanap buhay. Walang bagyo-bagyo, walang masamang panahon. So, dito sa Cavite kasi maulan. Maulan. Ewan ko lang sa inyo sa mga lugar ng mga Paps kung maulan din. So, yun lang mga, ano natin, mga ka-rider natin, mga delivery rider, ingat kayo lagi, ride safe lagi. Laging isipin yung safety nyo para mauwi kayo ng maayos sa pamilya nyo. Okay? Laging isipin yung pamilya nyo, yung safety nyo. Lalo na yung mga delivery rider, ingat kayo lagi, ride safe lagi. Okay? Isipin natin safety and ride safe. Okay? So anyway mga Paps, kaya rin magawa ng video about sa engine oil. Kasi engine oil, maraming nagtatanong kung anong engine oil daw ang gagamitin nila. No, actually mga Paps, pag bumili ka ng bagong motor, kasama may manual yan. May user manual yan na yung guide nyo para sa PMS ng motor nyo, yung preventive maintenance, yung mga engine oil na recommended sila. So, gumawa rin ako ng video para at least may maunawaan din ng karamihan. Hindi lang naman tayo pang-rusi-rusi. May taon lang na rusi yung motor ko, kaya ayun lang yung piniplex ko. No? Kung may iba pa akong motor, iplex din natin. Sa ngayon, wala pa ako, pa lang. Yun lang mga Paps. So, yun, nung kwento ko lang, nung bago pa yung motor ko, bago ako ng Skasa, ang engine oil na ginagamit ko dito dati is fully synthetic kasi bago pa yung 5W40 o 5W30 basta fully synthetic. Then habang tumatagal nag-adjust na rin ako kasi nagkamahala yung fully synthetic then nag-semi-synthetic ako 10W40 kunti. Tapos ngayon ay awa naman ng Diyos ay hindi naman tayo binigyan malaking problema nito sa makina. 5 years na siya. Ngayon, ay hindi pa ito na-open yung makina nito. Hindi pa nabubuksan. 5 years na. No? Dahil sa may edad na itong motor ko, 5 years na siya, kailangan ko nang magpalit ng engine oil. No? Ito yung tips na gusto kong i-share sa inyo. No? Kapag ang motor ay or sasakyan, ay lumana, may edad na, kailangan natin ng engine oil na tugmado. Ako kasi ang gamit ko ay fully, yung ginagamit ko ngayon na engine oil dito sa motor ko ay multigrade. So, multigrade. Ang multigrade na specs ng engine oil ay o yung formula na multigrade, mas recommended siya sa mga oil engine. Katulad sa motor ko, 5 years na to, kaya multigrade na ginagamit ko. Ito siya. Yan. Yan. Basta may nakalagay ng multigrade yan. Pwede yung gamitin yan sa mga motor. Lalo na kung lumana. Kasi mas marami siyang, mas marami siyang protection. Na naaalagaan niya, napoprotect niya yung mga piyesa sa loob ng makina. Yun lang yung simpleng, hindi ko na kailangan paliwanag ako ng multigrade. Basta ang multigrade, pas pinoprotektahan niya yung makina. Yung parts ng makina. Yan. Okay? Kaya, ayun lang, alagaan nyo lang yung motor mo. Kahit ano yung motor, ang importante talaga dyan, nasa inyo pa rin. Kung susundin nyo yung sa manual, walang problema. Basta, regular change oil. Especially sa mga sa air cold type na katulad ng motor natin, air cold type, mga magtataka kayo dyan. Hindi ba napapansin pa nag-change oil kayo, nagsaling kayo ng 1 liter o 500 ml. Pag nag-change oil kayo, hindi na sa eksaktong 1 liter o 800 ml, baga bawas na, nag-evaporate yung engine, yung oil mga Paps. Sa kalaman na lahat, lalo na sa air cooled type na makina o motor, nababawasan yung
yung engine oil. Kaya kung matagal ka mag-change oil, magugulat ka na lang. Wala ka ng langis. Kaya always check engine oil level. Okay? Kung ginagamit nyo sa hanap buhay, mas lalo nyo tutukan yung engine oil level. May iba dyan, takbo na ng takbo. Nung gugulat na lang sila, huli ng lahat. Meron ng kalansing-kalansing or may problema na yung makina. Huli na. Kaya ako sa inyo, napaka-importante ng engine oil. Napaka-importante. Kaya panatilihin natin nasa level yung engine oil level, yung engine oil para iwas sira. Kasi yung makina naman kapag nabibigay mo yung preventive maintenance ng motor mo, lalo sa engine na regular na kang change oil, no? Mas tumatagal yung makina. Iiwasan yung maaga pagkasira ng mga makina ng motor natin. Okay? So, imagine mo, 5 years na ito motor ko. Never pa itong nabuksan. Pagkabat marunong tayong gumawa ng makina o ng motor, ng overhaul, pero hindi ko ginawa yun. Yung iba dyan, nagpaparepres na agad. So, depende. Kung wala namang problema yung makina, bakit hindi paparepres? Ang alagaan mo lang sa engine oil. Okay? So, ang tips ko sa inyo, ito, option nyo lang. Hindi ko naman sinabi na gumamit kayo nito. No? Basta ang multigrade ay more protection to. Lalo na sa mga lumang motor or mga sasakyan. Sa mga sasakyan ginagamit nito. Multigrade. Sa sasakyan ko, multigrade yung ginagamit ko. Kasi mas marami siyang protection. Poprotektahan niya ng maayos yung makina, lalo na kung luma na yung ating motor o sasakyan. Okay? So, ano pa ba? Yun lang, no? Basta, basic lang naman. Huwag tayo masyadong maging kampante sa, nag-change ako ng 2 weeks before. Pero araw-araw ginagamit yung motor mo. Tapos hindi ka na nag-check. Ganun tayo eh. Tamad tayo mag-check ng engine level. No? Dapat lagi nag-check. Kasi ito ang motor ko, buti nga hindi ka nasira eh. Ilang beses na nangyari sa akin mga paps. No? Sobra kong busy. Pati pag-check, kalimutan ko lang. Inabot na lang ilang buwan siguro. Oo. Ilang buwan eh. Talagang pag-drain ko ng drain plug. Wala. Alos patak-patak na lang yung langis, mga paps. Tapos pampira, pakamat na ako. Hindi lang talaga na ba itong talaga hindi siya nasira. Tapos yung sa abos naman sa gear oil naman, mga paps, no? Bigyan ko na rin kayo ng tips, no? Sa gear oil, ang gear oil naman, di naman actually madalas dapat kayo naman. Hindi naman kailangan magpalit madalas niyan eh. Ito lang i-sure nyo. Make sure lang na yung gear, yung pinaka gear oil o yung transmission gear oil, yung pinaka transmission na nilalagyan ng gear oil, dapat hindi mapasukan ng tubig. Yun lang naman. Nagkakaroon lang ng problema dyan kapag napapasukan ng tubig, kung natapalaman sa baha, nagkakaros kayo. Kasi pag nahaluan ng tubig yung gear oil, doon nasisira yung mga gear, yung mga bearing, rin ang tubig, kinakalawan. So, pag obserbahan nyo muna. Check nyo muna. Kung may tubig. Kung wala naman, okay naman, check nyo muna yung gear oil level naman. O yung status ng ito. Wala naman, hindi naman nagbago. Yung kulay, ganun pa rin. Kasi ang gear oil, mga paps, hindi yan, yung kulay ng gear oil, hindi dapat nagbabago yan. Wala sang reason para mangitim siya. Hindi tulad ng engine oil na kailangan na nangingitim. Kasi ang engine oil kasi halo-halo na yun, yung malikabok, yung higop from carburetor, tapos yung sa environment na rin mismo. Tapos yung carbon. Kaya sa nagkukulay itim, gawa na yung carbon deposit. Kaya sa yung engine oil natin, umiitim. Pero yung transmission gear natin sa gear oil, hindi dapat nagbabago yan.
kung anong kulay, kung anong kulay mo, kung anong kulay ng gear oil na nilagay mo doon, ganun pa rin dapat yan. Kaya ako, yung aking ano eh, wala namang, hindi naman siya napapasukan ng tubig, hindi naman siya, almost ano na eh, almost, mag-iisang taon na mga paps, na hindi ako nagpapalit ng gear oil. Pero chinecheck ko, yung kulay. Kasi ang transmission ng gear oil, hindi naman talaga dapat, di ba kasi ginagawa, di ba option naman siya yun, di ba? Kasi sa akin, always check kung kailangan na talagang palitan. Kung gear oil, palitan. Pero kung, kasi sayang din eh, expenses din naman. Pagkamat mura naman ang gear oil, walang problema. Nasa sayang pa rin. Pero ako kasi, kung okay naman eh, bakit pa tayo magpapalit ng gear oil? Ako, siguro, twice a year lang ako nagpapalit. Kasi ano ko, naagapan ko yung mga butas dun sa, kasi yung sa GY6 engine, lalo kung kusipasyo na to, may mga butas siya dun eh, na dapat mong selyuhan. Lagyan mo ng mga liquid gasket. Kapag hindi mo nalagyan, dun pumapasok ang tubig. Tapos yung ano niya, yung breaker niya, sa pagbaha, maaaring makaigop din or malagyan ng tubig. So, yun lang mga paps, mahaba ng video, baka matamahin na kayo sa panonood ng video ko. Pasabi nyo, dumadagdag na naman. Ilang mga paps, tips lang, no? Itong engine oil na sinasabi ko, ng multigrade, no? Option nyo lang. Hindi ko naman sinabing, gumamit kayo nito. No. Hindi ako sponsor nito. Okay? Sa akin, sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko. Kaya tumagal ng motor ko, hindi na re-refresh, hindi na overhaul. No? Yun lang yung sikreto ko. Sa ngayon, ito na yung ginagamit kong multigrade. Yan. Kita ko sa inyo. Yan. Multigrade. Basta nakalagay multigrade. Yan. Recommended yan sa lahat ng mga lumang motor para mas naprotektahan niya. Kasi mas more protection to eh. Para sa mas recommended to sa mga luma. Pero kung bago pa, gawin mo na yung mga full synthetic, semi-synthetic. Mark nyo na kayo. Okay. So, ilang mga paso, mahaba ng video. Baka tamar na kayo sa panonood. Salamat sa supportan nyo. Salamat sa lahat ng mga nanonood. No? Hindi ko man kayo kayang isa-isahin para pasalamatan. Pero, tapos puso ko nagpapasalamat sa tiwala nyo, supportan nyo sa channel ko. Maraming salamat. Sana mayroon kayo natutunan, lalo yung mga newbie. Ingat kayo lagi, maulan ng panahon ngayon. Fight safe, bye-bye. Lalo sa mga delivery, ingat kayo lagi, bye-bye.